Alright, grabe 'no. Kasi eto, malaman-laman pala natin na habang tayo pinatitipid ng presidenteng ito, sila pala may party-party nung, nito lamang March 5. Grabe ang kakapal talaga ng pagmumukha. Panoorin niyo 'tong pinagsasabi nito. Sabi niya, Ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin magtipid daw kayo, tayo daw, in general. Tapos ano pa, bawal na raw daw yung mga field trip. pinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Wow! Pero malaman-laman mo, meron pala silang party. Grabe! Ang sarap ng buhay nila, ayan, Habang ang mga Pilipinong OFW sa ibang bansa ay nagkakanda kumahog, 'no, nanghihingi ng tulong. Tapos ang sabi ni Marcos Jr., hindi pa raw tayo puwedeng magpalipad kasi inaatake. Pero yung mga ibang bansa, matagal na, nung isang araw pa, sila ay nag-deploy or nag-charter ng sarili nilang eroplano para sagipin yung kanilang mga kababayan. Tapos ito, makita mo, ang sarap ng kanilang mga pagkain, wine dito, party doon. Alangan namang pera nila 'to, sarili nilang pera nito. Idinaos pa ito sa Malacanang, pera ng taong bayan. Kawawang mga Pilipino na ganito pala. Sabagay, hindi na rin kataka-taka 'no, kasi ganito na sila noon pa, yung pamilyang Marcos, even the parents ng kanyang nanay, tatay noon. Habang infested with poverty ang Pilipinas noon, sila talagang grabe, enggrande, magarbo, party dito, party doon. Inulit ngayon yung history, naging 2.0, mas worse pa ngayon. Kasi by billions to trillions ang corruption ngayon. Tapos may gana pang pumunta sa sa UNGA Assembly or United Nation Assembly para sabihin working visit daw, para sabihin, "Oy, itigil niyo ang putukan na 'yan." Ang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang mahalagang pagpupulong sa United Nations General Assembly sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Dalawang mahalagang pagpupulong ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Nations Dalawang mahalagang gagastusin na naman ng taong bayan. General Assembly sa New York sa susunod na linggo. Bahagi ito ng 2 araw na state visit ng Pangulo na layong isulong ang kapayapaan at kaligtasan sa pandaigdigang entablado. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Wow. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Importante ang partisipasyon ng Pilipinas sa UN General Assembly. Depende sa kung sinong leader. Sisilbi kasi itong Paano pakikinggan? plataporma ng mga bansa para talakayin ang isyu sa seguridad, ekonomiya, climate change at krisis na hindi lamang nakakaapekto sa isang bansa, kundi sa rehiyon at sa buong mundo. The President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint,
respect for international law, Wow, parang ginugol mo yan ah. Ano, ayan oh. The President act as voice developing nation. Oh, ginugol mo lang yan. Oh. Oh, ulitin natin. Parang ginugol lang oh. and call for a Ano sabi? voice from our region. sa rehiyon at sa buong mundo. The President will offer a voice from our region. Oh, we'll offer a voice. Ayan oh, voice. And restraint. Ano sabi niya, restraint? From developing countries Hmm. and call for restraint Oh, ayan. Oh, ulitin natin na habang binabasa natin to. region. At sa buong mundo. The Ayan. President will offer a voice from our region, Ayan. from developing countries, Ah. and call for restraint, respect for international law, International including law. the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres para Para? pag-usapan ang nangyayari sa Middle East Oh. at ihahayag ang determinasyon ng bansa Oh. na makipagtulungan sa organisasyon at humanap ng solusyon sa mga problemang kinaharap ng international community. Magsasalita rin si Pangulong Marcos sa isang special session sa UN General Assembly para kumalap ng mas malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa sa kandidatura ng Pilipinas Parang tapos na itong assembly na ito nung last 3 years ago. na maging non-permanent member sa United Nations Security Council para sa taong 20. Wow. Tapos ano daw ang gagawin niya? Makipag-usap daw. President Ferdinand Marcos Jr. will call for peace and restraint in the Middle East during his upcoming visit to the United Nations. The Foreign Affairs Department said Marcos will embark on a working visit to New York from March 8 to 11. The chief Oy, remember working visit. Ibig sabihin gagastusan natin yan. executive will also seek support for the Philippines' bid for a non-permanent seat at the UN Security Council. So, makikipag-usap daw siya para matigil yung Israel, US-Iran war. Ang tanong, kapag ganitong klase ng leader ang makikipag-usap, pakikinggan kaya nila? Yan o, yun natin o. Ngayon ay nangangailangan ng tulong. Nangihingi ng kahit naman na tulong para sa kahirapan ng buhay na hinaharap ngayon. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung Ano, pag ganyan, pakikinggan kaya nila? kayo ay mag-alamano. Oo. Kayo Paano pag mag-alamano siya doon? sa inyong sigaw. Of the way, let people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it is it's a bad. Oy, sabihin ninyo, oy, luma na yan. Bakit wala bang bago? Ito, may bago ito. I also thank, of course, the United United Ama? Ano yan? I also thank, of course, the United Paano pag ganyan, makikinig kaya ang Lalo na pag ganito, tingnan nyo, bangag na bangag. Sir, Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRR Tingnan mo. procedures Tignan that nyo are yung mata. necessary. So I'm confident that if in further examination, you Pakikinggan will ba? find that it is Pakikinggan ba pag ganyan? Bangag Adik to sabi nila. In fact, nabalita nga international yan Our next story comes from the Philippines, where a public rift has emerged within the country's most influential political family. Senator Amy Marcos, who happens to be President Ferdinand Marcos Jr.'s estranged sister, Kakaya. has accused her brother of being a long-time drug user. Amy alleged that the president's drug use, specifically dependency on cocaine, has affected his ability to govern effectively. The allegations were made during a public rally in Manila, where she said her brother's addiction began decades ago when their father
the late dictator Ferdinand Marcos Sr. was still in power. Senator Imi also accused the president's wife and children of using drugs. She appealed to the armed forces, police and government officials to help manage her brother's condition. However, Senator Imi Marcos has not provided any evidence for these allegations. The president's office has dismissed claims as baseless and Hindi lang yan. Paano pakikinggan ng UN si Marcos Jr. kung meron isyung corruption sa kanyang sariling bansa? Anger on the streets of Manila once again, nearly 2 months after some of the most violent protests the Philippine capital had seen in years. This latest round of mass demonstration led by a church known for its political sway, and now furious at how the government has been conducting investigations into suspected corruption linked to flood control projects. A lot of people are getting flooded because of the corruption, and as a result, people are dying. O, di ba? Nakakahiya. Tapos you have the guts. You have the apog na pupunta tapos magkipag-usap na itigil yung war. Sino ka? Pakikinggan ka kaya? I mean, do you have the moral ascendancy, moral authority, or even power kagaya ni PRRD na world leaders ay nakatingin at mataas ang respeto sa kanya? Ikaw, meron ka ba? O, kagaya na lamang nito. O, mga ganyang ano ni PRRD. Demanded of the moment. Diba? With strong convictions. And is it With decisive solution. Tapos pag ganito ka magsasalita sa UN, nako, nakahiya. Kakahiya lang.